Ang halimuyak ng adobo na niluto ko ay kumalat sa buong kusina, kasabay ng tunog ng paborito kong jazz music. 5:00 pa lang ng hapon, pero gusto kong sorpresahin si Alex. Anibersaryo namin bukas, at naisip kong mas maganda kung maaga ko siyang salubungin ng isang romantic dinner. Sana magustuhan niya, bulong ko sa sarili habang inaayos ang mga plato sa mesa. Ilang buwan na rin kaming abala sa trabaho, kaya naman namimiss ko na ang mga simpleng date namin. May ngiti sa labi kong inihanda ang lahat. Pagkatapos, pumanhik ako sa itaas para maligo at magpalit ng damit. Pagdaan ko sa hallway, may narinig akong mahinang tunog mula sa aming kwarto. Isang kakaibang tunog. Hindi ito tulad ng dati. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi ko maintindihan kung bakit, pero may kung anong kaba ang bumalot sa akin. Dahan-dahan akong lumapit sa pinto. Umaasa na baka si Alex lang yon, nanonood ng TV o nagbabasa ng libro. Ngunit nang bahagya kong buksan ang pinto, ang eksenang bumungad sa akin ay nagpatigil sa paghinga ko. Parang may pumilipit sa bituka ko at pakiramdam ko ay gumuho ang buong mundo. Si Alex, ang asawa kong pinagkatiwalaan ko, ay nasa kama namin. At kasama niya si May, ang pinsan kong itinuring kong kapatid. Magkayakap sila, hubad, sa aming sariling kama. Ang plato na hawak ko ay nahulog sa sahig, nabasag sa maliliit na piraso. Ang tunog niyon, ang tanging nagpabaling sa kanila. Nanlaki ang mga mata ni Alex, habang si May naman ay mabilis na nagtago sa kumot, puno ng takot. Sa Sandra, bulong ni Alex, ang boses niya ay nanginginig. Hindi ako makapagsalita. Ang tanging nararamdaman ko ay ang pait ng pagtataksil at ang hapdi ng isang sugat na biglang bumuka sa puso ko. Pinilit kong intindihin ang nakikita ko, ngunit paano? Paano nagawa ni Alex ito sa akin? At si May? Paano? Paano ninyo nagawa ito? Sa wakas ay lumabas ang salita mula sa bibig ko, ngunit hindi ito tunog ng galit. Tunog ito ng matinding sakit, ng pagkawasak. Nagsimulang magsalita si Alex. Pilit na nagpapaliwanag, ngunit ang bawat salita niya ay parang panibagong saksak sa aking puso. Si May naman ay nanatiling tahimik, nakayuko, ngunit nakita ko ang bahagyang pagtaas ng kanyang balikat na parang nagpipigil ng sarili. Hindi ko na kaya ang sakit. Tinalikuran ko sila at tumakbo palabas ng kwarto. Ang bawat hakbang ko ay mabigat. Parang hinihila ako pababa. Ang mundo ay umikot at pakiramdam ko ay anumang sandali ay mawawalan ako ng malay. Dumiretso ako sa banyo, binuksan ang gripo at hinayaan ang tubig na umagos. Tumingin ako sa salamin at nakita ko ang isang babaeng hindi ko kilala. Ang dating masigla at masayahing Sandra ay pinalitan ng isang mukhang puno ng pait at pagkabigla. Hindi ito totoo. Hindi ito totoo. Paulit-ulit kong bulong sa sarili. Ngunit ang boses ko ay parang boses ng isang estranghero. Humigpit ang kapit ko sa lababo. Ang sakit ay nagbigay daan sa matinding galit. Galit na bumabalot sa bawat hibla ng aking pagkatao. Hindi ko hahayaan na wasakin lang nila ako ng ganito. Hindi ako susuko. Hindi ako magiging biktima. Ang pagtataksil na ito ay magiging apoy na magpapalakas sa akin. At babalik ako. Babalik ako upang kunin ang lahat ng kinuha nila sa akin. Nakatayo ako roon, sa harap ng salamin. Ang mga mata ay puno ng luha ngunit may matinding apoy na nagliliyab sa kaibuturan. Ito ang simula ng aking paghihiganti. Lumipas ang mga araw, ngunit ang mga alaala ng gabing iyon ay nanatiling sariwa sa isip ko. Ang bawat sulyap sa bahay, sa kwarto namin, ay parang panibagong tusok sa sugat na hindi pa humihilom. Ngunit sa gitna ng matinding sakit, may isang bagay na nagpalakas sa akin. Ang mga anak ko, si Lance at Leah. Nagising ako isang umaga, nakita ko si Leah na mahimbing na natutulog sa tabi ko. Ang kanyang maliliit na kamay ay nakahawak sa akin. Naramdaman ko ang init ng kanyang katawan. At doon ko naramdaman ang isang kakaibang lakas.
Hindi ako pwedeng bumigay. Kailangan kong lumaban para sa kanila. Ma, okay ka lang po? Tanong ni Lance, ang panganay ko. Habang nag-aalmusal kami, kitang-kita sa mga mata niya ang pag-aalala. Pilit akong ngumiti. Okay lang si Mama, anak. Kailangan lang magpahinga ng kaunti. Hindi ko alam kung naniwala sila, ngunit ang pagiging matatag sa harap nila ang tanging magagawa ko. Sa loob ko, nagpaplano na ako. Hindi ko hahayaan na mawala ang lahat ng ganito. Nagsimula akong maging maingat. Pinagmasdan ko si Alex. Ang dating asawa ko ay tila walang pakialam sa nangyari. Masaya siya. Masaya sila ni May. Madalas silang umuuwi ng magkasama at minsan ay naririnig ko pa ang tawanan nila mula sa living room. Ang bawat tawa nila ay parang punyal sa dibdib ko. Lihim kong inipon ang mga ebidensya. Mga text messages mula sa cellphone ni Alex, mga larawan na nagpapakita ng kanilang pagiging malapit kahit noon pa, at mga resibo mula sa mga hotel na pinuntahan nila. Hindi ko alam kung paano ko ito nagawa nang hindi niya napapansin. Ngunit ang galit ang naging gabay ko. Isang hapon, habang naghahanap ako ng mga dokumento sa opisina ni Alex sa bahay, may nakita akong isang maliit na folder. Sa loob nito ay may mga dokumento tungkol sa paglilipat ng ilang ari-arian niya sa pangalan ng kapatid niya. Agad kong pinaghihinalaan na sinusubukan niyang tago ang mga ari-arian para hindi ko makuha sa paglilitis. Kinuhanan ko agad ito ng litrato gamit ang cellphone ko. Alam kong hindi ito magiging madali. Kailangan ko ng pinakamahusay na abogado. Nagsimula akong magtanong-tanong sa mga kaibigan at kakilala. Marami akong nakilala, ngunit wala ni isa sa kanila ang tila may sapat na galing upang labanan si Alex, lalo na't mayaman at maimpluwensya siya. Nagsisimula na akong mawalan ng pag-asa. Hanggang isang araw, habang nakikipag-usap ako sa matalik kong kaibigan, si Aling Nena, binanggit niya ang pangalan ni Attorney Rostom de Guzman. Siya ang pinakamagaling, Sandra. Sabi nila, wala pa siyang talo sa mga kasong pinasukan niya. Agad akong naghahanap ng contact number ni Attorney de Guzman. Pagtawag ko, ang boses sa kabilang linya ay malamig at profesional. Nag-schedule kami ng meeting kinabukasan. Kinabukasan pagpasok ko sa opisina ni Attorney de Guzman, bumungad sa akin ang isang matangkad at seryosong lalaki. May matatalim siyang tingin at ang kanyang ekspresyon ay halos walang emosyon. Hindi siya ngumiti, hindi rin siya nagpakita ng anumang pagbati. Direkta siyang umupo sa kanyang upuan at pinangunahan ang usapan. Sandra Reyes, tama? I understand you're here to discuss a marital dispute. Kinabahan ako sa kanyang presensya, ngunit kinailangan kong maging matatag. Ikinuwento ko sa kanya ang lahat, mula sa pagkatuklas ko sa panloloko ni Alex at May, hanggang sa pagnanais kong makamit ang hustisya. Habang nagkukwento ako, nakikinig lamang siya. Hindi bumubulong, hindi rin nagsasalita. Nakatingin lang siya sa akin na parang binabasa ang bawat galaw ko. Pagkatapos kong magkwento, tumango lang siya. May kalakasan ng kaso mo, Ginang Reyes, ngunit kailangan natin ng matinding laban. Si Alex ay isang maimpluwensyang tao. Handa akong lumaban, Attorney de Guzman. Sagot ko ng buong puso. Para sa mga anak ko, gagawin ko ang lahat. Tiningnan niya ako ng matagal at sa mga mata niya, nakita ko ang isang kakaibang pagtanggap. Kung gayon, handa rin akong tanggapin ang kaso mo. Sa pag-alis ko sa kanyang opisina, naramdaman ko ang isang kakaibang kapayapaan. Alam kong tama ang desisyon ko, ngunit ang kapayapaan ay panandalian lamang. Pag-uwi ko, may natanggap akong tawag mula sa hindi kilalang numero. Si Alex. Ano ba ang ginagawa mo, Sandra? Bakit ka pa nag-aabogado? Akala ko ba matalino ka? Kung itutuloy mo ang paglilitis na ito, sisiguraduhin kong wala kang matitira. Pati ang mga bata, kukunin ko sa'yo. Hindi ka magkakaroon ng kahit ano, Sandra. Wala kang laban sa akin. Bumilis ang tibok ng puso ko. Ramdam ko ang panginginig ng aking mga kamay.
Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ako sumagot ng kahit ano. Pinutol ko ang tawag. Hindi na ako ang dating Sandra na madaling maniwala sa mga banta niya. Ang boses ni Alex ay nagpaalala lang sa akin kung gaano siya kawalang awa. Hindi, Alex. Bulong ko sa hangin. Ikaw ang walang laban. Umupo si Attorney Rostom de Guzman sa kanyang upuan. Ang mga mata ay nakatitig sa mga dokumentong inilatag ni Sandra sa kanyang mesa. Kakaiba ang kasong ito. Hindi lang ito simpleng adultery, kundi may bahid din ng matinding pagtataksil mula sa isang pinsan. Kakaiba ang diskarte ni Alex, bulong niya sa sarili habang tinitingnan ang mga bank statement at property titles. Ang ilang ari-arian ay nailipat na sa ibang pangalan at ang iba naman ay tila mayroong mga loans na biglang lumabas. Masyadong malinis, ngunit hindi perpekto. Naisip niya ang kanyang sariling nakaraan. Ang babaeng pinakamamahal niya ay ginawa rin siyang tanga. Iyon ang dahilan kung bakit siya naging ganito. Malamig, kalkulado, at walang emosyon sa harap ng mga kliyente. Ngunit kay Sandra, may kakaiba. May nakita siyang lakas sa likod ng sakit nito. Dumating si Sandra para sa kanilang susunod na meeting. Tahimik siya, ngunit may matinding determinasyon sa kanyang mga mata. Attorney de Guzman, may balita po ba? Mayroon tayong magandang panimula. Ginang Reyes, sagot niya, direktang tinitigan ito. Ngunit kailangan nating maging handa sa matinding laban. Si Alex ay gumagawa na ng paraan para itago ang mga ari-arian. Mayroon din akong hinala na susubukan niyang siraan ka sa publiko. Nanlaki ang mga mata ni Sandra. Sasiraan po ako? Ngunit wala naman po akong ginagawang masama. Hindi mahalaga yon sa kanila, paliwanag ni Rostom. Ang mahalaga ay kung ano ang mapapaniwala nila sa tao. Kailangan mong maging handa. Huwag kang magpapakita ng anumang kahinaan sa kanila. Huwag kang sasagot sa kanilang mga provokasyon. Sinimula ni Rostom ang pag-assemble ng kanilang kaso. Inisa-isa niya ang lahat ng ebidensya ni Sandra at nagsimula rin siyang magsaliksik sa background ni Alex. Hindi nagtagal. Natuklasan niya ang ilang irregularities sa mga nakaraang transaksyon sa negosyo ni Alex. Mayroon siyang hinala na si Alex ay mayroong nakaraang kaso ng pandaraya na hindi na ilabas sa publiko. Ginang Reyes, mayroon kang sinabi sa akin tungkol sa isang business trip ni Alex noong nakaraang taon? Tanong ni Rostom isang araw. Opo, sagot ni Sandra. Sabi niya, pumunta siya sa Cebu para sa isang conference. Ngunit kakaiba ang kanyang kilos noon. Sinubaybayan ni Rostom ang impormasyon at nakahukay siya ng isang lumang balita tungkol sa isang kaso ng pandaraya sa isang malaking kumpanya sa Cebu. Ang pangalan ni Alex ay hindi direktang binanggit, ngunit merong isang senior executive na sangkot. Isang piraso ng puzzle ang unti-unting nabuo. Kung makikita natin ang koneksyon dito, masisira ang kredibilidad ni Alex, sabi ni Rostom. Habang abala sila sa paghahanda, patuloy ang panggugulo ni May kay Sandra. Paulit-ulit nitong tinatawagan at pinapadalhan ng text si Sandra. Nagpapanggap na nagsisisi, ngunit sa huli ay puro panunukso at pang-iinis ang laman ng mga mensahe. May, pinsan, kamusta? Masarap ba ang tulog mo mag-isa sa kwarto? Kami ni Alex masaya. May, hayaan mo na kami, Sandra. Wala ka nang magagawa. Talunan ka na. Bawat mensahe ay binabasa ni Sandra ng may kirot sa puso, ngunit agad siyang pinayuhan ni Rostom. I-block mo siya, Ginang Reyes. Huwag mong bigyan ng atensyon. Ang gusto lang nila ay makita kang masaktan. Sinunod ni Sandra ang payo ni Rostom. Pinutol niya ang lahat ng koneksyon kay May. Isang araw, habang nag-iisa si Rostom sa kanyang opisina, may isang envelope na iniwan sa kanyang pinto. Walang pangalan ng nagpadala. Sa loob ay may mga lumang pahina ng dyaryo at ilang printed emails. Tungkol ito sa kaso ng pandaraya sa Cebu at sa oras na ito, malinaw na nakasulat ang pangalan ni Alex.
At may isang litrato. Litrato ni Alex kasama ang isang babae na hindi si Sandra, ngunit hindi rin si May. Isa pang babae. Tumingin si Rostom sa litrato. Ngumiti siya. Hindi ito ngiti ng tuwa, kundi ng tagumpay. Nagsisimula pa lang ang laban, Alex. Ang bawat piraso ng impormasyon na natutuklasan namin ni Aton Rostom de Guzman ay parang mga matatalim na basag na unti-unting bumubuo sa larawan ng pagtataksil ni Alex at May. Ang folder na may lumang balita tungkol sa pandaraya ni Alex ay nagpatingkad sa madilim niyang nakaraan. Pero ang pinakamasakit ay ang pagkaunawa sa motibo ni May. Ginang Reyes, may nakita akong kakaiba sa background ni May. Sabi ni Rostom sa akin isang umaga. Hindi siya ang tunay mong pinsan. Nanlaki ang mga mata ko. Ano po? Ngunit lumaki kami ng magkasama. Magkadugo kami. Hindi, mariin niyang sagot. Siya ay ampo ng isang malayong kamag-anak ninyo. Ang kanyang tunay na pamilya ay hindi kailanman nagpakita. Lumaki siya sa paniniwalang ampon lang siya at palaging naiinggit sa mga nakukuha mo. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa akin. Naalala ko ang mga panahong bata pa kami. Palaging si May ang mas gusto kong kalaro. Siya ang mas payat, mas tahimik, ngunit palaging may kakaibang tingin sa kanyang mga mata tuwing may bago akong laruan o damit. Noon, akala ko ay paghanga lamang yon. Ngunit ngayon, naiintindihan ko na. Ang pait ay bumalot sa akin. Hindi lang pala bigla ang pagkakamali ang nangyari, kundi isang masalimuot na plano na matagal nang inilatag. Para akong biktima ng isang laro na hindi ko alam na nilalaro. Hindi nagtagal. Nagsimula na rin ang mga atake mula kina Alex at May. Nagkalat sila ng mga chismis sa social media. Sinisiraan ako. Sinasabing ako ang walang pakialam na asawa, na abala sa sariling buhay, kaya naman napabayaan ko si Alex. Ang bawat komento ay parang bato na ibinabato sa akin. Komento 1. Kawawa naman si Alex, naghahanap lang ng pagmamahal. Sino ba naman ang hindi maiinip sa asawang puro trabaho? Komento 2. Mukhang pera lang si Sandra, kaya naman ginagamit ang mga bata para kuhanin ang lahat ng kayamanan ni Alex. Ramdam ko ang init ng pisngi ko sa galit. Paano nila nagawang sirain ako ng ganito? Huwag mong intindihin ang mga iyan, Ginang Reyes, sabi ni Rostom. Bahagi iyan ng kanilang plano. Gusto nilang mawalan ka ng focus. Gusto nilang sumuko ka. Pinilit kong sundin ang payo niya, ngunit mahirap. Ang bawat tingin ng mga kapitbahay, bawat bulungan na naririnig ko ay parang pinaparusahan ako. Isang gabi, habang naglilinis ako sa bodega, may nakita akong isang lumang kahon. Mga gamit namin ni May noong bata pa kami. Sa ilalim ng mga laruan at lumang libro, may nakita akong isang maliit na diary. Ang diary ni May. Nag-atubili ako kung babasahin ko, ngunit ang kuryosidad ay mas malakas kaysa sa pag-aalinlangan. Nagsimula akong magbasa. Ang bawat pahina ay nagpapakita ng kanyang inggit sa akin. Ang bawat bagong damit ko, ang bawat papuri na natatanggap ko, ay ginawa niyang dahilan para galitin ako. Diary entry, May 15, 2003. Si Sandra na naman ang bida. Lahat ng atensyon nasa kanya. Bakit hindi ako? Bakit hindi ako ang mahalaga? Diary entry, July 20, 2010. Pangarap kong magkaroon ng buhay tulad ng kay Sandra. Si Alex. Sa akin siya mapupunta balang araw. Sigurado ako. Naramdaman ko ang lamig na bumalot sa aking buong katawan. Hindi ito isang aksidente. Ito ay isang matagal nang pinlanong pagtataksil. Si May ay hindi lang isang pinsan na nagkamali. Siya ay isang ahas na matagal nang naghihintay ng pagkakataon. Ginang Reyes, kailangan nating maging doble ingat. Paalala ni Rostom sa akin isang araw. Delikado sila. Walang silang paki kung sino ang madamay. Sa loob-loob ko, naramdaman ko ang isang kakaibang lakas. Hindi na ito tungkol sa sakit. Ito ay tungkol sa laban. Hindi lang para sa akin, kundi para sa katarungan. Gabi na, at hindi pa rin ako makatulog.
Naisip ko ang sinabi ni Rostom. Alex at May, walang pakialam kung sino ang madamay. Bigla kong naalala ang isang gabi bago ang insidente. Nag-uusap si Alex sa telepono sa labas ng bahay. Narinig ko ang salitang tapusin o eliminate isang bagay. Noon, akala ko ay tungkol sa negosyo niya. Ngayon, iba na ang ibig niya sabihin yon. May itinatago pa si Alex at kailangan kong malaman kung ano yon. Ang tunog ng martilyo ng hukom ay parang kulog sa tainga ko. The court is now in session. Umupo ako sa bench, sa tabi ni Sandra, at naramdaman ko ang panginginig ng kanyang mga kamay. Sa kabila ng aking pagiging kalmado, may kaunting kaba rin ako. Ito ang unang araw ng paglilitis. Ang laban ay opisyal na nagsisimula. Tiningnan ko ang kabilang panig. Naroon si Alex, nakasuot ng mamahaling suit. Ang kanyang ekspresyon ay mayabang at kampante. Sa tabi niya ay si May, nakasuot ng simpleng damit, nakayuko, nagpapanggap na biktima. Ang abogado ni Alex, si Attorney Ramirez, ay isang matandang asong bihasa sa korte, kilala sa kanyang maruruming taktika. Nagsimula ang paglilitis. Ang abogado ni Alex ang unang nagsalita. Your Honor, ipinapakita namin sa korte na si Gengal Sadra Reyes ay isang pabayang asawa. Isang babaeng mas inuuna ang kanyang karera kaysa sa kanyang pamilya. Kaya naman, humanap si Alex Reyes, ng pagmamahal at pag-unawa sa ibang tao. Sunod-sunod niyang inilatag ang mga pekeng ebidensya. Mga lumang text messages kung saan tila hindi ako nakakauwi ng maaga. At mga accounts sa social media na nagpapakita ng busy schedule ni Sandra. Ang bawat salita ay parang paninira. Unti-unting lumilikha ng isang imahe ni Sandra na hindi totoo. Ngunit ang pinakamasakit ay nang tumayo si May. Ang kanyang boses ay nanginginig at tila nagsisisi. Your Honor, alam kong nagkamali ako. Pero minahal ko si Alex. Minahal ko siya dahil nakita ko ang kalungkutan sa kanyang mga mata. Ang paghahanap niya ng pagmamahal na hindi niya nahanap sa kanyang asawa. Napaiwas ako ng tingin, ngunit nakita ko ang mahigpit na paghawak ni Sandra sa kanyang kamay. Nararamdaman ko ang sakit na dulot ng mga salita ni May. Ito ang kanilang taktika. Gawing masama si Sandra at gawing biktima ang sarili. Nang ako na ang sumagot, kalmado kong ipinaliwanag ang katotohanan. Ngunit ramdam ko ang pagdududa sa mga mata ng hukom. Masyadong magaling ang pagkakaplano ni Alex. Ang mga financial records ay malinis at ang mga ebidensya namin ay tila hindi sapat laban sa kanilang paninira. Ginang Reyes, nananatili ka ba sa iyong posisyon na nagtaksil si Reyes at Miss May sa iyo at ang layunin nila ay ang inyong ari-arian? Tanong ng hukom. Opo, Your Honor. Sagot ni Sandra. Ang boses ay matatag. Ngunit Attorney De Guzman, tila kulang ang inyong ebidensya upang patunayan ang pandaraya sa ari-arian. Sabi ng hukom, ang kanyang boses ay may pagdududa. Maraming mga paglilipat ng ari-arian ay tila lehitimo. Naramdaman ko ang lamig na bumalot sa akin. Tama ang hukom. Masyadong malinis ang mga galaw ni Alex. Kailangan namin ng isang bagay na makakapagpabago sa lahat. Tiningnan ko si Sandra. Kitang-kita ang pagkabigo sa kanyang mga mata. Ngunit bago pa man siya bumigay, nginitian ko siya ng bahagya. Isang lihim na senyales na huwag siyang mawalan ng pag-as. Your Honor, hinihiling ko po na bigyan kami ng karagdagang oras upang makahanap ng bagong ebidensya. Sabi ko, ang boses ay matatag. Hinihiling ko rin po na ikonsidera ang kahilingan ng kabilang panig, sabi ni Attorney Ramirez, may ngiti ng panalo sa labi. Pagkatapos ng mahabang debate, nagpa siya ang hukom. Ikinikilos ang kasong ito. Ipinagpaliban ang pagdinig sa susunod na 2 linggo. Umaasa akong sa susunod na pagdinig ay mayroong konkretong ebidensya na maipapakita ang magkabilang panig. Sa pag-alis namin sa korte, naglakad si Alex at May sa harap namin. Ngumiti si Alex ng nakakaloko.
Sabi ko na sa'yo, Sandra, wala kang laban sa'kin. Wala kang matitira. Tinitigan ko si Alex ngunit hindi ako nagsalita. Naramdaman ko ang galit na bumabalot sa akin. Hindi pa tapos ang laban na ito. Hindi pa kami talo. Ang 2 linggo ay kailangan naming gamitin ng maigi. May alam akong isang paraan. Kailangan lang namin ng matinding ebidensya. At alam kong may itinatago pa si Alex. Ang mga salita ni Alex ay patuloy na umalingaw-ngaw sa isip ko. Wala kang laban sa akin. Wala kang matitira. Pag-uwi ko mula sa korte, dumiretso ako sa kwarto. Hindi ko na inintindi ang gulo sa paligid. Ang tanging nararamdaman ko ay ang matinding pagkabigo at ang bigat ng mundo sa aking mga balikat. Paano ako lalaban? Paano ko poprotektahan ang mga anak ko kung tila nasa panig ni Alex ang lahat? Umupo ako sa sahig, sa tabi ng bintana, at hinayaan ang mga luha na umagos. Ang sakit ay tila walang katapusan. Naisip ko ang mga araw na masaya pa kami, ang mga pangako ni Alex, ang aming mga pangarap. Lahat ay gumuho na parang kastilyong buhangin. Mama, huwag ka nang malungkot, bulong ni Leah na lumapit sa akin at yumakap. Opo, Mama, dagdag ni Lance. Nandito lang po kami. Ang mga salita ng aking mga anak ay parang liwanag sa dilim. Hindi ako pwedeng bumigay. Kailangan kong lumaban para sa kanila. Tumingin ako sa paligid ng kwarto. Ang mga mata ko ay lumilipad sa bawat sulok, naghahanap ng kahit anong makakapitan. Bigla, may isang bagay na pumukaw sa aking atensyon. Isang maliit na itim na kahon na nakakabit sa ilalim ng aircon. Ang memorya ay bumalik. Ito ang hidden camera na nilagay ko ilang buwan na ang nakakaraan. Naalala kong ipinabili ko ito kay Alex. Na ang dahilan ko ay para raw mabantayan ang aming kasambahay dahil may mga nawawala raw na gamit. Hindi ko akalain na balang araw ay ito pala ang magliligtas sa akin. Nanginginig ang aking mga kamay habang inabot ko ang kahon. Kailangan ko itong tingnan. Wala akong ideya kung ano ang naroon, ngunit may isang bahagi ng aking sarili ang umaasa na mayroon itong maibibigay. Kinabit ko ang SD card sa aking laptop. Nagsimulang mag-play ang mga video. Karamihan ay mga ordinaryong eksena lang sa bahay. Ang kasambahay na naglilinis, ang mga bata na naglalaro. Ngunit nang dumating ako sa petsa ng gabing iyon, kung kailan ko sila nahuli, huminto ang hininga ko. Naroon si Alex at May. Hindi sila nakita ng kamera ng direkta. Ngunit ang tunog ay malinaw. Ang kanilang mga boses, Alex. Nakuha mo na ba ang mga dokumento sa bangko? Kailangan nating ilipat ang mga ito sa lalong madaling panahon bago pa man maghinala si Sandra. May? Oo, Alex. Ako na ang bahala. Ang tanga talaga ni Sandra. Akala mo, mahal ka talaga niya? Puro pera lang ang nasa isip niyan. Alex, hayaan mo na siya. Balang araw wala na siyang matitira. Magiging atin ang lahat. Ikaw at ako. Magsasama tayo ng masaya. Ang bawat salita ay parang suntok sa aking sikmura. Ang kanilang pagtawa, ang kanilang pagkutya sa akin, ang kanilang masasamang plano. Hindi ko sukat akalain na magagawa nila ito sa akin. Ngunit sa gitna ng sakit, may isang apoy na nagliliyab sa aking puso. Ito ang ebidensya. Ito ang kailangan namin. Agad kong tinawagan si Attorney Rostom de Guzman. At Attorney de Guzman, mayroon na po akong ebidensya. Video po. Narinig ko po sila. Ang kanilang usapan tungkol sa pagtatago ng ari-arian at paninira sa akin. Sa kabilang linya, narinig ko ang bahagyang paghinga niya. Sigurado ka ba, Ginang Reyes? Opo, Attorney de Guzman. Malinao po ang lahat. Sagot ko. Ang boses ay puno ng pag-asa. Sige, dalhin mo agad sa akin. Kailangan nating pag-aralan ito. Sabi niya. Ang boses ay seryoso, ngunit may kakaibang pag-asa. Kinabukasan dinala ko ang laptop ko kay Rostom. Tahimik niya itong pinanood. Habang naglalaro ang video,
Nakita ko ang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Ang kanyang seryosong mukha ay napalitan ng isang nguong ngiti, isang ngiting tagumpay. Attorney de Guzman, sapat na po ba ito? Tanong ko, puno ng pag-asa. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay nagniningning. Ginang Reyes, ito ang kailangan natin. Tapos na ang laro nila. Samantala, hindi alam ni na Alex at May ang kanilang kinabukasan. Masaya silang nagdiriwang sa isang mamahaling restaurant, iniinom ang kanilang tagumpay. Hindi nila alam na ang kanilang mga lihim ay nakarecord na at malapit nang mabunyag sa buong mundo. Cheers, mahal ko, sabi ni Alex, itinataas ang kanyang baso. Sa ating tagumpay, sa bagong buhay natin na wala si Sandra. Sa atin, Alex, sabi ni May, ngumingiti ng may panalo sa labi. Ang kanilang pagtawa ay umalingaw-ngaw sa restaurant habang ang kanilang mundo ay malapit ng gumuho. Ang ikalawang pagdinig sa korte ay nagsimula sa isang kakaibang tensyon. Ramdam ko ang pag-asa sa panig namin, habang sa kabilang panig, tila kampante pa rin sina Alex at Attorney Ramirez. Hindi nila alam kung anong bomba ang aming pasasabugin. Umupo si Sandra sa tabi ko. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit may kakaibang kinang sa mga mata. Alam niyang ito na ang araw ng pagbabayad. Nagsimula ang pagdinig. Muling sinubukan ni Atty. Ramirez na siraan si Sandra. Ipinipilit na siya ang walang pakialam na asawa at ina. Nakinig lang kami ng tahimik. Hinihintay ko ang tamang pagkakataon. Nang dumating ang turn ko, tumayo ako ng buong kumpiyansa. Your Honor, mayroon po kaming bagong ebidensya na nais naming iharap sa korte. Isang ebidensya na magpapatunay sa tunay na motibo ng mga akusado. Nanlaki ang mga mata ni Attorney Ramirez. Tiningnan niya si Alex na nagulat din. Si May naman ay nanatiling nakayuko, ngunit nakita ko ang bahagyang panginginig ng kanyang mga kamay. Ipagpatuloy, Attorney de Guzman, sabi ng hukom, ang kanyang boses ay may interes. Nagbigay ako ng senyales sa aking assistant at inilagay niya ang laptop sa harap ng korte. Nagsimulang mag-play ang video. Ang lahat ng tao sa loob ng korte ay nanahimik. Ang boses ni Alex ay malinaw na narinig. Nakuha mo na ba ang mga dokumento sa bangko? Kailangan nating ilipat ang mga ito sa lalong madaling panahon bago pa man maghinala si Sandra. At pagkatapos, ang boses ni May, puno ng pagmamalaki at pagkutya. Oo, Alex, ako na ang bahala. Ang tanga talaga ni Sandra. Akala mo, mahal ka talaga niya? Puro pera lang ang nasa isip niyan. Ang kanilang mga tawa ay umalingaw-ngaw sa buong courtroom. Ang lahat ng tao ay nagulat. Narinig ko ang bulungan. Ang bawat salita ay parang suntok sa mukha ni na Alex at May. Namutla si Alex, ang kanyang dating mayabang na ekspresyon ay napalitan ng takot at galit. Nagmadali siyang tumayo. Your Honor, hindi totoo iyan. Gawa-gawa lang iyan. Pekeng ebidensya. Peke? Tanong ko, may ngiti sa labi. Ang isang recording na galing mismo sa inyong bahay? Ang inyong mga boses? Ang inyong mga plano? Hindi ito gawa-gawa, G. Reyes. Ito ang katotohanan. Bumagsak si May sa kanyang upuan. Ang kanyang mukha ay puno ng hiya at takot. Ang kanyang maskara ng pagiging biktima ay tuluyan ng nabagsak. Your Honor, hinihiling po namin na imbestigahan ang kasong ito hindi lamang bilang adultery, kundi bilang isang kaso ng pandaraya at conspiracy, sabi ko. Ang boses ay matatag at puno ng kumpiyansa. Ang hukom ay tiningnan ang video at pagkatapos ay tiningnan niya sina Alex at May. Ang kanyang ekspresyon ay seryoso. Sa liwanag ng bagong ebidensya na ito, ipinag-uutos ko ang isang masusing investigasyon sa mga transaksyon sa ari-arian ni G. Alex Reyes at ipinag-uutos ko rin ang paghaharap ng mga akusado sa mga karagdagang kaso. Ang gulo ay sumiklab sa loob ng korte. Ang mga reporter ay nagsimulang magpicture at magtanong.
Ang mga maskara ni na Alex at May ay tuluyan ng bumagsak. Tiningnan ko si Sandra. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ngunit hindi ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng tagumpay. Habang naglalakad kami palabas ng korte, kinuyog kami ng mga reporter. Attorney de Guzman, ano po ang masasabi ninyo sa bagong ebidensya? Giyong, Reyes, ano po ang nararamdaman ninyo? Hinawakan ko ang braso ni Sandra. Wala nang kailangang sabihin, ang katotohanan ang nagsalita. Sa likuran namin, nakita ko sina Alex at May na inilalabas mula sa korte. Ang dating mayayabang na mga muka ay puno ng hiya at galit. Ang kanilang pangalan ay nasa lahat ng balita. Ngunit hindi bilang mga bayani, kundi bilang mga manloloko. Hindi pa ito tapos sa Sandra. Sigaw ni Alex, ang kanyang boses ay puno ng puot. Babayaran mo ito. Ngunit hindi na kami nakinig. Ang kanilang mga banta ay wala ng epekto. Ang laban ay nagsisimula pa lang at sa pagkakataong ito, nasa panig namin ang hustisya. Ang tagumpay sa korte ay nagbigay sa akin ng panandaliang ginhawa. Ngunit alam kong hindi pa tapos ang laban. Ang banta ni Alex na, babayaran mo ito, ay umalingaw-ngaw sa isip ko. At hindi ako nagkamali. Kinabukasan, lumabas ang mga balita sa lahat ng social media at pahayagan. Hindi lang ang tungkol sa pagtataksil ni na Alex at May, kundi may kasama ring mga chismis. Chismis tungkol sa akin at kay Attorney Rostom de Guzman. Headline, abogado at kliyente may relasyon. Sandra Reyes, binalikan ang dati? Online comment, kita nyo na. May lalaki na pala si ate, kaya naman nag-away sila ng asawa niya. Online comment, akala mo ba talaga si Sandra ang biktima? May bahid din pala ang kanyang reputasyon. Nanginginig ang aking mga kamay habang binabasa ko ang mga komento. Naramdaman ko ang init ng dugo sa aking pisngi. Hindi ko ininda ang mga paninira sa akin noon, ngunit ngayon, idinadamay na nila si Rostom. At ang mas masakit, idinadamay nila ang mga anak ko. Ma, totoo po ba ang sinasabi nila? Kayo po ba ni Attorney Rostom? Tanong ni Lance. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Niyakap ko ang aking anak. Hindi totoo yan, anak. Gawa-gawa lang nila yan. Gusto lang nila tayong guluhin. Ngunit ramdam ko ang pagdududa sa kanyang mga mata. Masakit isipin na dahil sa kasakiman ni na Alex at May, nadadamay ang aking mga anak. Dumating si Rostom sa bahay. Kitang-kita ang pagod sa kanyang mukha, ngunit matatag pa rin ang kanyang tindig. Sandra, huwag kang mag-alala. Alam kong gawa-gawa lang nila iyan. Hindi ito makakaapekto sa kaso. Pero attorney, sabi ko, ang boses ay nanginginig. Idinadamay na nila ang mga anak ko. Ano na lang ang iisipin ng mga kaibigan nila? Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa. Hayaan mo sila, Sandra. Ang importante ay alam natin ang katotohanan at ipapakita natin sa lahat na mali sila. Sa kabila ng kanyang mga salita, ramdam ko ang bigat ng sitwasyon. Ang mga banta ni Alex ay nagiging mas seryoso. Isang hapon, habang sinusundo ko ang mga anak ko sa school, nakita ko sina Alex at May na naghihintay sa labas. Lumapit sila sa amin. Oh, nandito na pala ang aming nanay na may bagong tatay, sabi ni May. Ang kanyang boses ay puno ng pang-iinis. Alex, huwag mong guluhin ang mga bata. Sabi ko, pilit na pinoprotektahan ang aking mga anak. Bakit, Sandra? Hindi ba dapat malaman nila kung anong klase ka na? Isang babaeng nagloloko sa asawa? Sabi ni Alex, ang kanyang boses ay puno ng galit. Lumapit ang mga kaibigan ng mga anak ko at narinig nila ang mga pinagsasasabi ni na Alex at May. Naramdaman ko ang hiya. Ang mga anak ko ay nakayuko. Ramdam din ang kahihiyan. Hindi kami makikinig sa inyo. Sigaw ni Lance, ang kanyang boses ay matatag. Hindi po totoo ang sinasabi ninyo. Nagulat ako sa kanyang tapang.
Tumingin ako kina Alex at May at nakita ko ang pagkabigla sa kanilang mga mukha. "Huwag ninyong guluhin ang mga anak ko," sabi ko. Ang boses ay matatag. "Ang laban na ito ay sa atin. Huwag ninyong idadamay ang mga bata." Nagulat sina Alex at May sa aking pagiging matatag. Nagsimula silang maglakad palayo, ngunit bago sila tuluyang umalis, tumingin si May sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit at pagbabanta. "Hindi pa tayo tapos, Sandra," bulong niya. "Babayaran mo ito." Sa pag-uwi namin, naramdaman ko ang pagod, ngunit meron ding kakaibang lakas. Hindi ako susuko. Hindi ako papayag na sirain nila ang mga anak ko. Gabi na, at hindi pa rin ako makatulog. Ang banta ni May ay patuloy na umalingaw-ngaw sa isip ko. Bigla akong kinabahan. Alam kong may mas masama pa silang gagawin. Nagpasya akong bumili ng groceries sa kalapit na convenience store. Habang naglalakad ako pabalik, sa isang madilim na eskinita, naramdaman ko na may sumusunod sa akin. Bumilis ang tibok ng puso ko. Paglingon ko, nakita ko si May. May hawak siya maliit na bagay sa kanyang kamay. Isang balisong. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit. "Ngayon, Sandra?" sabi niya. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng poot. "Wala na si Alex. Ikaw na lang." Naramdaman ko ang takot na bumalot sa akin. Nagsimula akong umatras, ngunit huli na. Lumapit siya sa akin at itinutok ang balisong sa aking tiyan. Ang malamig na dulo ng balisong ni May ay dumikit sa aking balat. Ang takot ay bumalot sa akin, ngunit sa gitna ng takot, may isang kakaibang lakas na nagtulak sa akin. Hindi ako pwedeng mamatay. Hindi ako pwedeng iwan ang aking mga anak. "May, ano ba ang ginagawa mo?" sabi ko. Pilit na pinapanatiling kalmado ang aking boses. "Ang nararapat." Sigaw niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit at baliw. "Wala kang karapatan sa buhay na ito, Sandra. Lahat ng gusto ko, ikaw ang nakakuha." Nagsimula siyang umusad. Naramdaman ko ang pagtusok ng balisong sa aking tiyan. Naghihina na ako. Ngunit bago pa man niya tuluyang maisagawa ang balak niya, may isang boses na sumigaw mula sa likuran namin. "May, bitawan mo si Sandra." Si Attorney Rostom de Guzman. Dumating siya. Nagulat si May. Bumaling siya kay Rostom at sa pagkakataong yun, nagkaroon ako ng pagkakataon upang itulak siya palayo. Ngunit sa pagtulak ko sa kanya, napansin ko ang kanyang pagbagsak at ang balisong ay nahulog sa lupa. Mabilis na lumapit si Rostom at hinawakan si May. Sa di kalayuan, narinig namin ang sirena ng pulis. May mga pulis na dumating. "Salamat, Atty. de Guzman." Bulong ko. Ang aking hininga ay mabigat. "Okay ka lang ba, Sandra?" tanong niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Tumango ako. "Salamat sa Diyos at dumating ka." Dinala si May ng mga pulis. Nakatingin siya sa akin nang may matinding galit at puot. Ngunit sa oras na ito, hindi na ako natatakot. Kinabukasan, sa korte, muling nagharap sina Alex at May. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na sila ang dating mayayabang. Ang kanilang mga mukha ay puno ng takot at hiya. Nagsimula ang pagdinig. Isinumbong namin ang ginawa ni May. Nakinig ang hukom ng seryoso. At pagkatapos, nagsalita si Rostom. "Your Honor, nais po naming ilantad ang tunay na pagkatao ni Miss May Santos. Hindi po siya ang tunay na pinsan ni Geng Sandra Reyes. Siya po ay ampon ng isang malayong kamag-anak. At ang kanyang motibo sa lahat ng ito ay ang matinding inggit at puot kay Sandra na matagal na niyang kinikimkim." Nagulat ang lahat. Ang bawat tao sa korte ay nanahimik. Nanlaki ang mga mata ni Alex. Tiningnan niya si May na nakayuko, umiiyak. "Hindi totoo yan." Sigaw ni May, ang kanyang boses ay nanginginig. "Mahal ako ni Alex. Mahal niya ako." Ngunit huli na. Ang kanyang mga lihim ay nabunyag na. Ipinakita ni Rostom ang mga ebidensya. Ang lumang diary ni May.
ang mga dokumento ng kanyang pagiging ampon at ang kanyang mga pahayag sa akin. At para po kay G. Alex Reyes, sabi ni Rostom, mayroon po kaming matibay na ebidensya ng kanyang pagtatago ng ari-arian at ang kanyang koneksyon sa kaso ng pandaraya sa Cebu. Ipinakita ni Rostom ang lahat ng ebidensya, ang video recording, ang mga bank statement, at ang mga lumang balita mula sa Cebu. Ang lahat ay nakalatag na sa korte. Namutla si Alex. Ang kanyang dating mayabang na ekspresyon ay napalitan ng takot at galit. Nagmadali siyang tumayo. Your Honor, hindi totoo yan. Gawa-gawa lang yan. Pekeng ebidensya. Peke? Tanong ko may ngiti sa labi. Ang isang recording na galing mismo sa inyong bahay? Ang inyong mga boses? Ang inyong mga plano? Hindi ito gawa-gawa, G. Reyes. Ito ang katotohanan. Bumagsak si May sa kanyang upuan. Ang kanyang muka ay puno ng hiya at takot. Ang kanyang maskara ng pagiging biktima ay tuluyan ng nabagsak. Your Honor, sa liwanag ng lahat ng ebidensya, hinihiling po namin ang katarungan para kay Genge Sandra Reyes. Sabi ni Rostom, ang kanyang boses ay matatag at puno ng kumpiyansa. Nagpasya ang hukom. Sa kasong ito, ipinagkakaloob ng korte ang lahat ng hinihingi ni Geng Sandra Reyes. Siya ang magkakaroon ng karapatan sa kustodya ng kanyang mga anak at ang lahat ng ari-arian ay mapupunta sa kanya. Para naman kina G. Alex Reyes at Miss May Santos, ikinikilos ko ang kaso ng pandaraya at ang kaso ng pagtatangkang pananakit. Silang dalawa ay kailangang humarap sa kaukulang parusa. Ang gulo ay sumiklab sa loob ng korte. Ang mga reporter ay nagsimulang magpicture at magtanong. Ang mga maskara ni na Alex at May ay tuluyan ng bumagsak. Tumingin ako kina Alex at May. Ang kanilang mga mata ay puno ng galit, hiya, at huling pagsisisi. Ngunit huli na ang lahat. Dalhin sila. Utos ng hukom. Inilabas sina Alex at May mula sa korte. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkabigo at galit. Tiningnan nila ako ng may matinding puot. Ngunit sa oras na ito, hindi na ako natatakot. Ang hustisya ay nakamit at ang laban ay tapos na. Lumipas ang ilang buwan mula nang matapos ang paglilitis. Ang dating gulo at ingay ay napalitan ng katahimikan at kapayapaan. Nagdesisyon akong lumipat sa isang mas maliit na bahay, sa isang lugar na malayo sa mga alaala ng nakaraan. Ang bagong bahay ay simple, ngunit puno ng liwanag. Kasama ko ang aking mga anak, si Lance at Leah. Ang kanilang mga ngiti ay ang aking inspirasyon. Nagsimula akong magtrabaho ulit. Nagbukas ako ng sarili kong maliit na negosyo, isang flower shop. Matagal ko ng pangarap iyon, ngunit palagi kong ipinagpapaliban dahil abala ako sa pamilya. Ngayon, sa wakas, nagagawa ko na. Ang bawat araw ay puno ng hamon, ngunit puno rin ng pag-asa. Natuto akong maging malakas, maging independent. Hindi na ako ang dating Sandra na madaling masaktan. Ngayon, alam ko na ang aking halaga. Madalas akong bisitahin ni Attorney Rostom de Guzman. Hindi na siya ang malamig at seryosong abogado na nakilala ko. Ngayon, mas nakikita ko ang kanyang pagiging maalalahanin at mainit. Madalas siyang magdala ng mga libro para kay Lance o mga coloring books para kay Leah at madalas din kaming magkape, nagkukwentuhan tungkol sa buhay. Isang hapon, habang abala ako sa flower shop, dumating siya. May hawak siyang isang maliit na palayok ng orchids. Para sa'yo, sabi niya, may bahagyang nangiti sa labi. Salamat, Attorney de Guzman, sabi ko, tinatanggap ang orchids. Ang ganda naman po. Rostom na lang, sabi niya. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa akin. At Sandra. Naramdaman ko ang pagbilis ng tibok ng puso ko. Unti-unti, nagbabago ang aming relasyon. Mula sa pagiging kliyente at abogado, nagiging magkaibigan kami. At ngayon, may isang kakaibang spark na nagsisimulang magliyab. Isang gabi, habang nagkakape kami sa beranda ng aking bahay,
Napag-usapan namin ang aming mga nakaraan. Alam mo, Sandra, sabi niya, ang kanyang tingin ay nakatuon sa malayo. Dati, ayoko nang magtiwala sa pag-ibig. Naranasan ko rin ang pagtataksil. Tiningnan ko siya. Ngayon ko lang naintindihan kung bakit siya ganoon kaseryoso at kaprotektado. Kaya pala ganoon kakapasyon sa kaso ko. Oo, sagot niya. Nakita ko sa iyo ang sarili ko. Ang sakit ng pagtataksil. Pero nakita ko rin ang lakas mo. Ang kakayahan mong bumangon. Nagsimula akong magkuwento tungkol sa aking mga takot. Ang takot na magmahal muli. Ang takot na masaktan muli. Ngunit sa bawat salita ko, nakikinig siya ng maigi. At sa kanyang mga mata, nakita ko ang pag-unawa. Sandra, sabi niya, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa akin. Ang pag-ibig ay hindi lang tungkol sa pagmamahal. Ito ay tungkol sa tiwala, sa pagiging totoo, sa pagtanggap sa bawat isa. Naramdaman ko ang init sa aking puso, sa kanyang mga salita. Parang may kung anong pader sa aking puso, ang unti-unting gumuho. Handa ka na bang sumulat ng bagong simula? Tanong niya. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang lumapit sa aking kamay. Tiningnan ko ang kanyang mga mata. Matagal akong nag-isip. Ang aking mga takot, ang aking mga sugat. Ngunit sa kanyang mga mata, nakita ko ang pag-asa. Ang pag-asa para sa isang bagong simula. Oo, numpa mo. Rostom, sabi ko, ang aking boses ay nanginginig. Handa na ako. Ang mga salitang handa na ako ni Sandra ay umalingaw-ngaw sa isip ko. Ito ang mga salitang matagal ko nang hinihintay. Matagal na akong nag-iingat sa pag-ibig, takot na masaktan muli. Ngunit kay Sandra, nakita ko ang isang pagkakataon para sa isang tunay na simula. Mula noon, nagsimulang magbago ang lahat. Mas madalas na akong bumibisita sa bahay nila. Hindi na lang para mag-usap, kundi para maglaro kasama si Lance at Leah. Nakakatuwang makita ang kanilang mga ngiti, ang kanilang pagiging masaya. Attorney Rostom, pwede po bang turuan niyo ako mag-chess? Tanong ni Lance isang araw. Ngumiti ako. Siyempre Lance, tara. Ang bawat sandali kasama ang mga bata ay nagpapaalala sa akin kung gaano kahalaga ang isang pamilya. Ang pagiging ama ay isang responsibilidad na matagal ko nang hindi naisip. Ngunit ngayon, tila handa na ako. Ang aming relasyon ni Sandra ay lumalim. Hindi na lang ito tungkol sa pag-ibig, kundi tungkol sa pagiging magkaibigan, magkasama sa hirap at ginhawa. Sinamahan ko siya sa pagpapatakbo ng kanyang flower shop at sinamahan niya ako sa mga simpleng gala namin. Gala. Isang araw, habang naglalakad kami sa parke kasama ang mga bata, nakita namin si Aling Nena. Lumapit siya sa amin, may ngiti sa labi. Wow, Sandra, mukhang mas masaya ka na ngayon, sabi niya. At kasama mo pa si Attorney Rostom, bagay na bagay kayo. Umiti lang kami ni Sandra. Hindi na namin itinago ang aming relasyon. Ang mga tao sa paligid namin ay masaya para sa amin. Samantala, narinig namin ang mga balita tungkol kina Alex at May. Nakakulong si May dahil sa tangkang pananakit, habang si Alex naman ay nahaharap sa mga kaso ng pandaraya at tax evasion. Ang kanilang dating marangyang buhay ay tuluyan ng nawala. Ang kanilang pangalan ay naging kasing kahulugan ng kahihiyan at pagtataksil. Naisip ko ang sinabi ni Sandra. Ang katarungan ay hindi tungkol sa paghihiganti, kundi sa pagpapatunay sa katotohanan. Isang gabi, habang naghahanda kami ng hapunan sa bahay, naramdaman ko ang kaba sa aking dibdib. Panahon na. Lumuhod ako sa harap ni Sandra. Inilabas ang isang maliit na singsing mula sa aking bulsa. Ang mga mata niya ay nanlaki. Sandra, alam kong marami na tayong pinagdaanan. Marami na tayong sakit na naranasan. Ngunit naniniwala ako na tayo ay nakatadhana.
Handa ka na bang bumuo ng isang bagong pamilya sa akin? Handa ka na bang magpakasal sa akin? Ang mga mata niya ay puno ng luha. Ngunit sa kanyang mga mata, nakita ko ang pag-ibig. Oo, Rostom, sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Oo, handa na ako. Niyakap ko siya ng mahigpit. Ito ang simula ng aming bagong buhay. Isang buhay na puno ng pag-ibig, tiwala at kaligayahan. Ang mga bata ay nagsigawan, masaya para sa amin. Ang pamilya na binuo namin ay hindi perpekto, ngunit ito ay puno ng pagmamahalan. Ang mga sugat ng nakaraan ay dahan-dahang gumaling. At sa bawat araw, mas nagiging matatag kami. Tiningnan namin ang aming mga sarili sa isang lumang litrato. Ako, si Sandra, si Lance at si Leah. Ang aming mga ngiti ay rito at puno ng pag-asa. Ito ang simula ng aming walang katapusang paglalakbay. Lumipas ang mga taon at ang aming buhay ay patuloy na umusbong na parang bulaklak sa tagsibol. Ang aking flower shop ay naging matagumpay at ako, si Sandra, ay hindi na ang dating babaeng biktima ng pagtataksil. Ngayon, ako ay isang babaeng matatag, independent at puno ng pag-asa. Ang aming kasal ni Rostom ay simple, ngunit puno ng pagmamahalan. Ang mga anak ko, si Lance at Leah, ay masayang-masaya. Si Rostom ay naging isang kahanga-hangang ama sa kanila, at ako naman, natutong maging isang mas mabuting ina at asawa. Madalas kaming mag-family outing. Sa bawat paglalakbay namin, nakikita ko ang mga ngiti ng aking mga anak, ang kanilang pagiging masaya. Naisip ko ang lahat ng hirap na pinagdaanan namin at napagtanto ko na lahat ng yon ay sulit. Ang buhay ay puno ng mga hamon, ngunit sa bawat hamon, mas nagiging matatag kami. Naging inspirasyon ako sa maraming kababaihan na naranasan din ang pagtataksil. Nagbibigay ako ng mga lecture at seminars, nagbabahagi ng aking kwento upang ipakita na mula sa mga pinakamasakit na sugat, maaari pa ring bumangon at makahanap ng kaligayahan. Isang hapon, habang abala ako sa flower shop, may isang matandang babae ang lumapit sa akin. Sandra, ikaw ba ang Sandra Reyes na nasa balita? Tanong niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga. Ngumiti ako. Opo, ako nga po. Ang lakas mo, anak, sabi niya. Hinawakan ang aking kamay. Salamat sa iyong kwento. Binigyan mo ako ng pag-asa. Ang mga salita ng matandang babae ay nagbigay sa akin ng kakaibang kagalakan. Ito ang dahilan kung bakit ako lumaban. Hindi lang para sa sarili ko, kundi para sa iba pang mga babae na nangangailangan ng lakas at inspirasyon. Ang balita tungkol kina Alex at May ay unti-unting nawala sa sirkulasyon. Nakakulong si May, habang si Alex naman ay nawalan ng lahat. Ang kanilang buhay ay naging isang malaking trahedya, bunga ng kanilang sariling kasakiman at pagtataksil. Hindi ako nakaramdam ng paghihiganti, kundi awa. Awa sa kanilang mga sarili, dahil sila ang nawalan ng tunay na kaligayahan. Isang gabi, habang naglalakad kami ni Rostom sa tabing dagat, magkahawak kamay. Ang buwan ay bilog at ang mga bituin ay nagniningning sa kalangitan. Masaya ka ba, Sandra? Tanong niya. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa akin. Ngumiti ako. Oo, Rostom, masayang-masaya ako. Niyakap niya ako ng mahigpit. Alam mo, ang kwento mo ay hindi lang tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa pagbangon, sa paghahanap ng pag-asa kahit sa gitna ng kadiliman. Tiningnan ko ang malawak na dagat, ang lahat ng hirap, ang lahat ng sakit. Ang lahat ng iyon ay nagdala sa akin sa kung nasaan ako ngayon. Isang babaeng buo, malakas at masaya. Dito nagsisimula ang totoong kwento ko. Bulong ko sa hangin. Ang kwento ng isang babaeng natuto kung paano magmahal muli at kung paano lumaban para sa kanyang sarili at sa kanyang mga anak. Ito ang pagtatapos na walang katapusan.
Niyakap ko si Rostom ng mahigpit. Ang aking puso ay puno ng pagmamahal at pasasalamat. Ang aming kwento ay patunay na kahit gaano kahirap ang buhay, mayroon pa ring pag-asa. At ang pag-ibig sa tunay nitong anyo ay laging magtatagumpay.